Ano ang ginagawa mo sa New York? Nagpapaka-very New York ka? Meron pong inilabas yung mga ito. Gagamitin natin para wala hong tanggihan. Itong kanila rin po kasi itong ABS-CBN eh. Di ba? Akala nila makakatulong. Ayan o, si Junior pupunta raw sa United Nations sa New York para, tingnan ho ninyo ang kapal na mukha ng mga ito, discuss Middle East issues. Anong i-discuss mo? Yung mga bansa na meron silang kababayan sa Middle East, wala nang discussion, wala nang satsatan, wala nang report, action. Gumagawa ng hakbang kung paano maiuwi, ma-repatriate o ma-evacuate yung kanilang mga citizens. Etong si Bongbong Aksaya, makikipagdiskurso pa sa United Nations diyan sa New York. Pangalawa, pangangampanya para daw sa non-permanent member candidacy in the Security Council. Wala po yan. Nakita niyo yung ginawang pagsalakay ng Estados Unidos? Hindi nga niya kinonsulta yung kanyang kongreso eh. Lalo nang hindi rin niya kukonsultahin yung United Nations Security Council. Itong si Bongbong Marcos Aksaya, papapil pa dyan sa UN GA sa New York at ikakampanya raw yung ating non-permanent member candidacy sa Security Council. Pangatlo, magsasalita na naman sa Commission on the Status of Women. Tanungin natin siya, ano ang status ng ating mga overseas Filipino workers ngayon sa gitnang silangan? Bago ka magsalita, magpabibo, magpasikat, mambudol diyan sa United Nations sa New York at magsasalita ka sa topic na hindi naman nababagay sa iyo at hindi napapanahon, yung status of women. Women's Month ngayong March. Pero bilang presidente ng Pilipinas, ang problema, unang-una, nasa gitnang silangan, pangalawa, nandito sa loob ng bansa. Hindi mo nga mapanagot yung kagaya mong big fish sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at drug addiction sa iyong administrasyon, nakuha mo pa na magsalita diyan sa United Nations Commission on the Status of Women. Ibang klase talaga ang tama ng Marcos Jr. administration. Sinama pa ho niya, ang mga kababayan, kailangan malaman nyo ito. Pinag-uusapan na natin dito yung pagdausdos, pagbagsak ng ating ekonomiya. Hindi pa po yung ekonomiya ng buong mundo, yung pandaigdigang ekonomiya. Yung atin na lang muna. At yung forever wars ng presidente ng Estados Unidos. Sinama po ni Bongbong Marcos diyan sa kanyang biyahe, yung walang katuturang biyahe, diyan sa United Nations sa New York. Ito pong kalihim ng migrant workers, ng Department of Migrant Workers. Hindi ho ba talagang insensitive? Hindi ho ba talagang walang kwentang leader ito? Hindi ho ba talagang walang kwentang presidente ito? Hindi ho ba talagang walang kwentang Pilipino ito? Hindi ho ba't walang kwentang tao talaga ito? Sinama ho niya yung kalihim o secretary ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Kakdak, diyan sa New York. Ang problema ho na sa Middle East Wala nga ho tayong plano whether forced or voluntary repatriation or workers of Filipino migrants and Filipino workers na nais nang umuwi o na-displace ng kaliwat kanang pag-release o pag-airstrike ng Iran, ng US, ng Israel, pag-counter ng mga bansang United Arab Emirates, yung mga kasali dyan, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, nasa New York ang kalihim ng Department of Migrant Workers. Habang yung mga senador natin, busy saan? Paninisi.
kay Vice President Inday Sara, pagtatakip sa malawakang pagnanakaw ng mali-malitang pera, hinahatiran diyan sa isang opisina, diyan sa Baclaran, yung Diplomat Condominium Building, pinagtatakpan, yung ating mga mambabatas sa mababang kapulungan. Bakit hindi ninyo imbestigahan anong ginagawa nung kalihim ng Department of Migrant Workers na si Hans Kakdak diyan sa United Nations, ang bakbakan ho, nasa Middle East. Wala ngang malinaw na plano kung paano sila ma-repatriate o ma-evacuate. Nang agaw pa kayo ng kredito nung mga umuwi, meron po palang meron pong magandang piece of article, si retired Supreme Court Justice Noel Tiham. Satire po yun, ang ganda po nun eh. Si Michael Pua, ito? Baka may planong umutang ang ating, yung Pangulo lang yan, di ko Pangulo yan. Baka may planong umutang si Bongbong Marcos para may ipamimigay na naman siya sa mga magliliti sa kaso ni VP Inday Sara. Ang laki ng inutang niya para sa budget ng ating bansa, pero napunta lang sa mga kamag-anak niya. Maraming salamat sa komento ni Michael Pua. So si retired Supreme Court Justice Noel Tiham, meron po siyang maganda yung kanyang isinulat eh. Ang kanya, basahin ko lang Tagalogin ko po. Maraming salamat Philippine government sa pagsalubong na merong mga banner sa pagdating namin sa NAIA. Hindi sa pagsundo nyo sa amin sa lugar kung saan may gera. Sinalubong lang ni Hans Kakdak at yung hepe ng OWA, yung mga nag-uwian natin, kusang loob po silang nag-uwian na mga kababayan sa NAIA. May banner pa, may tarpaulin. Pero hindi po silang sumundo nun. At ito'y kayang patunayan ng mga kababayan natin na in the know, ng mga overseas Filipino workers. Just setting things straight. The Philippine government had no workable evacuation plan in place. Tama po yun. Wala pong plano si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon at ang kanyang alyansang Akbayan Marcos, alyansang Makabayan Marcos, alyansang Dilaw Marcos, alyansang Pinklawan Marcos, alyansang Pari Madre Banal-Banalan at Marcos, alyansang Kain Saba at Marcos. Wala po silang plano kung paano maiuuwi ang ating mga kababayang nais ng umuwi o di kaya ay naipit dyan sa digmaan sa pagitan ng Iran, US at Israel. At ang Kongreso po natin, sa kabila po ng kanilang enormous budget within its power to disburse, did not do anything. Thanks again for the welcome banners which were meaningless gestures. Ito po ay likha ni dating Supreme Court Justice Noel Tiham. No succor from their government in times of adversity, unlike in the past when help was extended by caring presidents. Wala pong puso itong si Bongbong Marcos. Wala po. Habang nagbabakbakan po sa gitnang silangan, nariyan si Bongbong Marcos sa New York. Kung ano man ho ang gagawin niya, tanging siya lamang ang nakakaalam. At ito na nga ho, nanganganib na ang ating ekonomiya. Dahil kagaya nga po ng nasabi ko, ang presyo ng produktong petrolyo ay aangat ho mamayang 12 midnight sa ilang gasolinahan, yung iba po alas 6 ng umaga bukas sa halagang 17 to 24 pesos per liter. At ang palitan po ng piso kontra dolyar, kanina ho, bago tayo mag-live, ay nasa 59.75 pesos na po ang halaga ng isang dolyar.
59.75. Samantalang last week ho, nung March 5, ito'y nasa 58.80. Halos piso. Hindi na po natin alam magkano siya nagsara. Baka may mga nasa bangko rito o bankero ano. Halos piso ho ang binagsak na agad ng piso mula nung nagsara ito last week. Ano ho? 59.75. Nasaan si Bongbong Marcos? Nasa New York. Si Bongbong aksaya. Si Bongbong Marcos na nag-aaksaya ng pera, ng chartered flight, ng hotel, sa mamahaling hotel dyan po sa New York. Sigurado hindi naman papasok sa budget hotel yan. Di ba? Gastador ho talaga yan eh. Nakita naman ninyo kung paano linustay yung bilyon-bilyon pisong pera nating mga Pilipino. Ano? At yan nga ho, nanganganib ang ating ekonomiya. Habang ang ating mga kababayan, let's do it, I'll give you the numbers. Ano ho? Diyan po sa Saudi Arabia, meron po tayong 813,000 Filipinos more or less. Sa United Arab Emirates, 973,000 more or less ang ating mga kababayan. No? At sila ho ay nasa gitna ng panganib. Nasaan yung kalihim ng Department of Migrant Workers? Nandun sa malamig, nasa New York, kasama yung walang pakialam niyang presidente, si Bongbong Marcos. Wala hong malinaw na evacuation plan, wala pong malinaw na repatriation plan, at wala pong malinaw kung anong maitutulong ng pamahalaan sa mga madi-displace, madi-dislocate, o voluntaryo ng uuwi ng mga kababayan natin. Meron bang ibibigay na financial assistance para man lang sana magkaroon ng magaang-gaang na transition mula sa kumikita ka, dollar earner ka, mauuwi ka sa wala, zero. Sana man lang may programa na mabibigyan sila ng tulong na hindi man pang 1 taon, kundi pang 3 buwan para lang ho makapag-adjust sila at yung kanilang pamilya. Merong kaunting naitabi, madugtungan ng kaunti yung naitabi, mabayaran. Yung amortization saan? Diyan po sa bahay, kung sila'y bumili ng bahay o condominium, o sasakyang pang negosyo o pang trabaho, o kaya yung pang tuition ng kanilang mga anak. Wala pong plano si Bongbong Marcos. Wala pong plano ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala po. Ang solusyon ho nila, palagian, impeach Inday Sara. Palagi yan. Palagi yan. And I'd like to take this opportunity. If there are still sensible members of Congress, especially in the House of Representatives, if there are still sensible leaders of various different political parties para sa bansa, imbis na pinag-aaksayahan ninyo ng pera naming mga Pilipino, ang walang katuturan, walang basihan, huwad na mga basihang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, pwede ba? Baka may puso pa kayo natitira para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Santabi nyo na muna yung politika ng impeachment. Magpulong kayo, magpa-emergency session kayo dyan sa Kongreso, dyan sa Senado. Wala po tayong aasahan sa Executive Department eh. Pangalawang linggo na po ito ng gera dyan sa Middle East. Wala pong nagaganap na special or emergency meeting ang gabinete ni Bongbong Marcos. Mismong si Bongbong Marcos sinama pa. Itong napakagaling niyang, may tama din ito eh. Yung kanyang kalihim sa Department of Migrant Workers, nagpunta pa ng New York. Ano ang plano ninyo sa ating mga kababayan na nasa gitna ng panganib? Diyan sa Kuwait, almost every hour, every day, I get messages. Sa ating mga kababayan. Sapagkat ang Hakbang ng Maisog, international po iyan, at napakaraming mga miyembro
saan man pong sulok ng mundo. Wala pong plano ang Marcos Jr. administration